Everyone, ito pala ang 10 weeks ko sa Germany. Dahil nga walang pasok si Patrick, nag-decide nga kami na pupunta sa waterfalls. Before pala kami pumunta, nag-book muna si Patrick ng ticket. Every time talaga na pupunta kami kahit saan, nagbo-book muna siya first bago kami pumunta para no hassle na pagdating doon. Dahil nga mukhang fresh tayo ngayon, kaya nagvi-video lang muna ang person. Sayang din naman yung araw, di ba? Sobrang ganda nga ng panahon ngayon. Saktong-sakto talaga ang gala na to. Espesyal nga ang araw na to kasi may pa-surprise si Patrick sa akin dyan. Kikita nyo din yun mamaya. Pagpasok nga namin, hindi na kami pumila dahil basta talaga may ticket ka, diretso ka na papasok. Kung wala ka pang ticket, yun, magpipila ka pa doon. Napakahaba pa naman ng pila dyan. Pagpasok nga namin ay tiningnan muna namin yung map. Uunahin mo pala doon sa pinakataas. Yung daan papunta sa itaas is hindi mo pa makikita yung falls. Kaya nag-i-enjoy lang kami sa mga puno dyan. Dahil nga sobrang layo, sumakit ang paa ko dahil nangalay. Tapos hiningal din. At finally ito na nga yung pinaka-tuktok niyang falls na yan. Nakarating din sa wakas. Pagdating nga namin dyan sa taas, nag-relax muna kami saglit. Nag-video ako tapos nag-picture na din. Si Patrick pala palaging may dalang bag kasi nagdadala siya ng kanin at saka tubig. Kasi ayaw niya ako magutom Kapag ka nagutom ako mag-aaway kasi kami. Yun lang talaga yung pinag-aawayan namin pagka nagutom ako. Restaurant naman sa baba pero alam mo naman yung pagkain nila dito. Parang snack lang sa Philippines. Yung pizza, yung burger, alam mo naman tayo mahilig tayo sa rice. Kaya nga bumili kami ng lalagyan ng pagkain na hindi agad malalamig. Dahil malapit na kami sa baba, ito na yung view na makikita nyo. Yan. Tingnan nyo naman, napakataas na galing kami sa taas. May mga picture din kami dyan pero hindi ko pa na-upload. Baka mamaya. Sabi ko nga kay Patrick, doon tayo sa maraming tao kasi doon talaga ang napakagandang view kung gusto mo kumuha talaga ng picture ng falls. Pagbaba nga namin ay tumambay muna kami saglit kasi sobrang sakit talaga ng paa ko Habang nga nakaupo, ito yung view na makikita mo. Tingnan nyo naman, nakaka-relax diba? Busy lang talaga ako sa pag-video tapos si Patrick wala lang. I-enjoy niya lang yung view. Sabi ko sa kanya, gamitin mo naman yung camera. Habang nga nagpipicture ako, nang biglang tinawag ni Patrick ang pangalan ko. Nang lumingon nga ako, ay lumuhod siya. Huy, sino ka dyan girl? Tinanong nga niya ako ng will you marry me? Tumawa nga ako kasi nahiya ako ang daming tao dyan. To the yes naman ang person agad kasi kawawa naman yung tuhod niya ang sakit pa naman ng bato dyan. Lumuhod pa talaga. May pumalakpak nga dyan at nag-congratulate sa amin. Thank you sa mga nandyan at sa mga nanood pala. Sinakto niya talaga yung view dyan. Tingnan nyo naman yung falls, napakaganda. Saksi talaga yung falls sa lahat dyan, charis. After nga niyan ay hinag ko na siya at kinis. At sobrang saya ko syempre, ang saya-saya ko dyan. Hindi ko naman kasi akalain na ganyan pala yung surprise niya. At dito na nga nahiya ako kasi nabash ako dyan dahil sa tiyan ko. Alam nyo naman kakakain ko lang, syempre busog talaga ang person. Kung alam ko lang na mag-propose siya, hindi sana nag-diet ako. Bahala nga sila dyan, basta ako happy. After nga niyan syempre nahiya ako kasi maraming tao nakatingin sa amin. Kaya yung ginawa ko, kinis ko na lang si Patrick tapos tinitingnan ko siya tapos binaling ko na lang na doon ako nakatingin sa falls lang. Kumbaga iniisip ko na lang na kami lang dalawa ba. After nga namin dyan, nagpicture muna kami kasi napakaganda talaga ng view. Pag summer daw talaga dito, marami talaga daw ang tao, sabi ni Patrick. After nga namin magpicture dyan, nag-ikot-ikot muna kami. May mga ibon din nga dyan, kaso hindi ko na yata na videohan. Galing nga kami doon at maraming batang nag-i-enjoy doon. Pinapakain nilang mga ibon. May Filipina rin akong nakita dyan, kaso dahil hindi namamansin. So yung ginawa ko is nag-i-enjoy na lang ako dyan, kaming dalawa ni Patrick. Ay malapit din palang museum dyan, like 5 minutes lang. Kumain nga muna kami dyan bago kami pumunta ng museum. At fliniflex ko pala yung sing-sing ko syempre.
Grabe talaga yung saya ko dito. Kasi hindi ko talaga ine-expect na mangyayari sa akin to. Very thankful talaga ako sa asawa ko ngayon. At syempre dahil sa Panginoon na binigyan ako ng gwapo at mabait na asawa. Plus mabait pa na pamilya. Wala ka nang hahanapin pang iba. Pagdating nga namin sa museum ay nagpicture na si Patrick para ipakita doon sa lula niya. Yung mga kagamitan dito, marami silang mga orasan. Maliliit hanggang sa pinakamalaki. Dahil sobrang laki nga ng museum na to, nag-ikot-ikot muna kami. Ako nga lang yung nagvi-video, si Patrick naman yung nagpipicture. May pa second floor pala sila dito. Ito ata yung higaan ng bayani nila. Lahat talaga ng gamit is napakatagal na daw. Ito naman yung mapa nila dito sa loob ng museum. Andito din yung mga traditional clothes nila. Dito naman sa underground, puro mga stone. Napakadaming stone dito sa underground. Dahil nga wala masyadong tao dyan, natatakot na ako dahil kung didiretso pa ba ako o hindi. Hindi ko na talaga alam kung nasaan na si Patrick. Mabuti na lang sa dulo at nakita ko siya nasa loob pala dahil nagmuni-muni ang person. Binabasa niya pala yung mga pangalan ng stone doon sa lamesa. Ito siya. Tingnan nyo naman. Nung una nga ay nagdadalawang isip na ako na pumasok. Nung makita ko siya, pumasok na din ako. Ito nga ang daming klase ng glass na hindi ko maintindihan kung ano yan. Ito yung mga damit nila nung unang panahon. Actually hanggang ngayon sinusuot pa din naman nila kung may ano sila, may party. Ay hindi party ang tawag dun. Pag festival pala, sinusuot nila yung ganung damit. Or kahit din sa sa restaurant, may nakikita akong nagsusuot pa din ng ganun. Ang ganda lang kasi talaga dito, napaka antik ng mga gamit. Dahil nga lakad ako ng lakad, hindi ko na naman talaga alam kung nasaan na si Patrick. Basta ako nagvi-video lang. Lakad lang ako ng lakad dahil hindi ko talaga alam kung saan ako pupunta. Kasi ang daming ang daming door at saka ang daming pwedeng pasukan. After nga namin sa museum, nag-decide na kami na pupunta na sa parents ni Patrick. Para nga ibalita sa kanila na engaged na kami. Pagdating nga doon, binigyan ako agad ng inumin ng mama ni Patrick. Unang nakapansin pala is yung lula niya. Napansin niya agad yung ring. Tapos tinanong niya, ayan, siya ang una kong sinabihan na nag-propose nga si Patrick. Tapos yun, nag-congratulate sila, isa-isa nang lumapit sa amin, hinag kami. After ng party, umuwi na kami. Since malapit lang yung bahay ng grandma sa parents ni Patrick, sumabay na kami sa kanila tapos hinatid muna namin sila. Ang sweet nila, kahit sobrang tanda na nila, holding hands pa rin. Kinabukasan nga, nag-decide kami na manood ng movie. Pagpasok nga namin ay bumili agad si Patrick ng popcorn. Tapos tumiritso kami doon sa loob. Kaso dahil hindi ko naman na-enjoy yung movie. German kasi ang movie dahil hindi ko maintindihan masyado. After nga ng movie, pumunta naman kami doon para manood ng laro ng kapatid niya. Valuable kasi yung kapatid ni Patrick. Tapos naming manood, umuwi na din kami. Kinabukasan nga ay pumunta kami sa City Hall para sana magtanong ng requirements para sa kasal dito sa Germany. Kaso nga lang, ang sabi sa amin, 1 year and 9 months or 2 years daw ang processing. Hindi pumayag si Patrick dahil na ganun katagal. Kaya pag-uusapan pa daw namin kung saan namin gusto. Hanggang dito na muna. Thank you so much sa panonood and God bless you all.